Hello guys! Welcome back to my vlog. And kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada channel. Salamat sa mga nag-subscribe lately at kung hindi pa, subscribe na sa channel na to. And here in this video or in my videos, we are talking about real talks dun sa mga bagay-bagay na nangyayari sa loob at labas ng Canada. At kung paano natin mai-relate yan sa mga taong kaka-migrate lang or kakadating lang dito sa Canada as a temporary foreign worker, as a PR na, or yung mga student or mga visitor na nangangarap na maging parte sila ng community ng Canada or parte sila ng pagiging permanent resident or Canadian citizen dito. Kagaya ko. Okay. So, hindi ko ikine-claim ko pa yan hanggang ngayon. Yung prayer na yan. So, I'm praying and I'm believing and to God that someday our dreams will come true. Okay? So, ngayon, may bago na naman tayong episode and this episode is about the latest update na pinag-uusapan na ngayon na Canada just itinala yung first ever or largest ever population drop. So, ano to? At kung paano ito nangyari, panoorin hanggang dulo. So let's try to break it down. So from July to October 2025, Canada's total population went down by about 76,000 people or roughly negative 0.2%. Yan, narinig nyo. Negative, which means it's the first decline of this magnitude outside the pandemic area. So, kailan siya nangyari? Nung pandemic. So, wala namang pandemic ngayon, di ba? Hindi naman nakakross ang border. Open naman lahat ang borders or open naman lahat ang flights. However, nag-drop yung population ng Canada. Well, normally, yung Canada's population has been growing every year, mostly driven by immigration ng temporary residents like international students and workers na kagaya ko. This drop is the biggest quarterly decline since StatsCan started records in 1946. So imagine niyo, ito yung pinakamababa na statistics since pandemic. So imagine this, instead of growing, the country got smaller for a few months. So parang pabalik tayo. Hindi siya tumaas. Pero napaka-ironic, no? Napaka-ironic na they are creating these immigration level plans in 2026. But then again, they get shocked na bumaba yung population. Hindi ba dapat expected na to? At yun na nga, ang main reason is a huge decrease ng bilang ng temporary residents. That means na people na temporary workers, student permit holders, at others na hindi permanent resident. So StatsCan data showed more than 176 fewer temporary residents in that period. The largest drop on record for this group. So bakit? Bakit nga ba talaga? So government policies change immigration rules, nawalan ng work or study permit renewal, at mas maraming permits and expire kaysa bago na issue. Diba? And let's take another factor, yung what about birth and deaths. Another
factor is demographic. Canada is getting older with more death than births. So natural increase is not enough to push population up. Meaning, if walang immigration growth, the population naturally could even shrink more over time. Well, in that case, I will give you an example. I have a friend, and there's this friend na iniisip na lang nila na hindi magkaroon ng anak. They choose to have a dog instead of having children. So imagine niyo, kung lahat ng tao mag-iisip ng ganyan or ganyan yung mindset na gagawin, then the more bababa yung population, the more na walang magiging tao ang Canada. At kung wala ng tao ang Canada, then sino yung magiging labor force? Sino yung magbi-bring up sa economy ng Canada para ito ay mas umunlad pa lalo? So yan ang importansya ng population growth. And as I've mentioned earlier, this is a policy story too. The government decided to control the number of study permit and temporary visas, partly in response to pressures on housing, services like healthcare, and job markets. Kumbaga, yung mga ang taas ng unemployment rate ng mga Canadian or permanent resident. Kaya, bumaba yung population or nag-drop yung population. So, long story short, Canada is still a country that used immigration to fuel growth, but now, it's cooling down. Ikinukul pa nila yung aspeto na to kasi nga, over the years, especially right after the pandemic, napakadami namang temporary residents na pumasok dito sa Canada over the past few years. However, ano nga bang ibig sabihin nito? Kasi may mga probinsya na mostly naapektuhan, especially nga yung British Columbia and Ontario. These are the biggest cities or provinces that have been affected. So, anong ibig sabihin nito? So, for students, potential drop in enrollment in enrollment opportunities. Okay? So, hindi na masyado siguro tatanggap. Hindi na siguro masyadong tatanggap ng mga international student kasi hindi sapat yung number nung estudyante sa iisang class para mabuo yung isang course or yung isang unit, 'di ba? So for workers, some industries na dependent sa temporary workers might feel strain. Meaning, yung mga tao, since may population drop nga, ang mangyayari is some of the industries that need temporary foreign workers or dun sa mga immigrant na masisipag. Normally, ang mga immigrant kasi yung mga masisipag sa trabaho eh. Kasi alam nila, binavalue nila yung bawat sentimo na ikinikita nila. Binavalue nila yung trabaho na nasa kanila. And kung wala masyadong immigrant at wala masyadong temporary foreign worker na pumasok dito sa Canada, then yung mga ibang kumpanya na umaasa sa mga ganitong tao ay mawawala ng workforce. Si Kurt nga Si Kurt, naghahanap siya ng dishwasher sa Grouse Mountain. So, kung may kilala kayo na located dito sa North Vancouver at naghahanap ng trabaho, hindi maarte sa sahod or sa work na kahit anong work lang. So, yan. Naghahanap si Kurt ng dishwasher as of posting this video, okay? Anyway, ayun nga, nahihirapan pa siya. Dati, noong 2023, ang daming worker na nag-a-apply. Ngayon, hindi na ganon kadami ang nag-a-apply na immigrant or na worker dito sa Canada. At sa housing, well, for housing, less pressure na sa demand. Posible na may cooling of rent prices. O, di ba? Minsan, rin yan, may good news rin yan, yung pagbaba ng population or ng population drop. Kasi,
wala na masyadong demand sa housing, at kung mababa ang demand, bababa ang presyo. Di ba masaya ang lahat? Well, sa tingin nyo, good news ba to para sa Canada or bad news ba to sa mga taong nandito na? Well, depende sa perspective. Kasi if you are looking at the perspective ng isang taong nagtatrabaho as a temporary foreign worker, medyo good news siya. Kasi wala na masyadong magiging kompetisyon. Ibig sabihin, bababa na yung unemployment rate. At pag bumaba yung unemployment rate, probably there will be less restrictions when it comes to LMIA approval. Kasi 'di ba nandyan yung ang basis ngayon ng ilang LMIA application. Kung mataas ang unemployment rate sa iisang lugar at wala masyadong mahanap na trabaho sa iisang lugar, then mahihirapan yung isang employer na mag-apply ng LMIA. Or mahihirapan yung temporary foreign worker na maghanap ng kumpanya na may LMIA. So, kung matanggal yung restriction na yan, then pwede na. Kasi pag walang masyadong tao, walang masyadong nag-a-apply dun sa trabaho na ipinost ng isang kumpanya, at most of the people have their own jobs or secure naman, then, di ba, bababa rin yung unemployment rate ng iisang city or province. Well, again, this is also still good news for those services like healthcare. So, kung may population drop, so most probably bibilis ang pag-a-attend siguro sa mga taong na-o-hospital. And then housing, bababa yung mga rent prices, yung mga rental fees sa mga condo or sa mga basement or sa isang whole house. Kasi dati, nung dumating kami, yung iisang kwarto, I'm not sure if I can describe it correctly. So, imagine niyo yung isang kwarto na may isang queen size bed, and then may may dikit. Anong tawag doon? Yung parang may sariling banyo. Anong tawag doon? Anyway, yun, yung may sariling banyo yung mismong kwarto. Yun yung unang-una naming nirentahan ni Kurt. At that time, that was like 2,000 Canadian. So, imagine niyo kung gaano kalaki yun. Versus ito, na buong basement siya, na may 2 kwarto, tapos nandito na yung kitchen, may sarili siyang labahan. 2,000 din. So, ganun, compare dun sa 2 years ago at compare this year, then malaki talaga yung pinagbago ng housing dito sa Canada. Compare dun sa nung dumating kami. Medyo nag-ease. Medyo marami ng bahay ngayon na mahahanap. Marami na ang bahay or marami na ang room for rent na 700 to 800 na may mahahanap ka ng ganyan. Before, wala. The least was like 1,500. Parang, sa isip-isip ko nga parang nag-take advantage din yung mga nagpaparenta. Kasi tinake nila yung opportunity na yun para i-increase yung mga rental fee nila or rental prices. Well, anyway, so nasa sa inyo yan. Ano ba sa tingin nyo? Anong opinion nyo dito sa population drop na ito? So, comment below kung ano. Okay? Alright. So, thank you so much for watching this video. At kung umabot ka sa hanggang dulo, makikita mo pa rin yung email address ko dyan na naglalakad sa ibaba. And just send me any inspiring stories, questions, or anything that you'd like to share in this channel. Babasahin natin yan. You don't have to tell your name. We'll try to discuss that in this vlog para may matutunan tayong lesson. So, bawat isang lesson or bawat isang storya na inilalahad natin sa channel na to, I'm sure may istoryang ang kapupulutan natin ng aral.
O, di ba? Antari, parang maalaala mo kaya. Anyway, alright, yun na. So, this is the end of this video. Don't forget to like and subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Till next time. Bye-bye.